Father in heaven, this evening, once again, we ask, Lord, your wisdom. We discuss with our lesson with Pastor Roxy. Lord, we will be able to draw some spiritual lessons that we can learn and apply in our lives, in our Christian journey. Thank you for answering our prayers. Bless each one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So thank you very much mga kapaglaom ug sa tanan nato nga mga viewers ug mga followers sa niining nga tulumanon. Welcome sa atong Monday's edition of Takna sa Pagtuon. Of course, atong gikalipay nga karong gabi una ato nang pagasugdan ng atong pagtuki sa atong lesson bago nga I think this is a bago ni nga topic sa atong bagong quarter. Yeah, pagsugod sa unang quarter. Kay nahuman naman tong last quarter, no? Yeah, last Saturday. Third quarter. Third quarter, yeah. So, yeah, it's a new quarter. Starting point sa to nga lesson for this quarter, and this is going to be the third quarter, no? Sa atong pagtuon sa atong lesson for this year. Okay, so Paul's ministry in Corinth, very interesting, Dr. Elvin. But before we start our discussion, allow me to read, no? Din sa Book of Acts, Kapitulo 18, 18, versikulo 9 ngadto sa 10. Ako pagkabasahon din sa, I think, if I were not mistaken, kung siya, no? King James Version. Okay, right, yeah, King James Version. So let me just read, starting sugod gikan din sa versikulo 9 nga nagkanayon. Then spake the Lord to Paul, be not afraid, but speak, and hold not thy peace, for I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. Okay. What is the connection of this, Pastor Elvin? It means nga Ga-protect? na ay mga katawhan niya diha karon nga kinahanglan makadungog sa minyo. Okay. That's thank you so much for putting it in the right place. All right. So, ang lesson na to, it's a bit more of historical and at the same time theological. And of course, importantly, there is also an aspect of what we so call the praxis theology, the practical aspect of this, which is the most important part sa atong pagtuon sa lesson. So, how do you look at our lessons in so far as the introductory part of this, Pastor Elvin? Sa teksto pa lang daan, ato nang makita nga ang trabaho ni Apostle Paul dili lang kay iyang kaugalingon nga pamagi, kundi ang iyang pagka-misyonaryo kini iyahag yun nga mandato gikan sa Ginoo. Kaya atong makita din sa verse sa niining verse nga atong mabasa nga one night the Lord said to Paul in a vision. So what does it suggest? It suggests nga ang Ginoo gyud nakigistorya kaniya pinaagi sa pananawon nga si Pablo mulakaw moadto dito sa Korinto. O niabot na siya ning panahon na sa Korinto nga dili siya mahadlok nga magwali siya kay siya gitawag nga apostle ni Jesus. Okay. Siya gitawag nga servant ni Jesus. So siya gitagaan siya pananawon nga mao ni ang imuhang buhaton, ayaw kahadlok dili ka managana sa pag Bible study. Dili ka managana sa pag-share sa kamaturan kay ubanan ka nako siya, for I am with you. Yan yung pagyod. And no one will lay a hand. Sa to pa, walay masipala ni mo. So sa to pa, under protection siya. Under protection siya sa Ginoo. Una, gi-assure siya sa Ginoo. Kabisag first time pa niyang pag-abot sa Korinto, ingnan siya nga, ayaw kabalaka, kay na ako'y daghang mga katawhan nini. So, these people were not the same faith actually with Paul. Pero nag-ingon ang Ginoo nga na ako'y mga tao ni ining maong sidara. So God was saying, mag-mission ka, kay na ako'y mga tao din nga gipipararan ako nga daan. Nga wala pa ka naabot din I have these people who are believers, who worship God,
or naa sila'y pagtuo sa Ginoo pero nakulangan ang ilahapang kahibalo. And they must know about Jesus, the Messiah, the Son of God, who comes and give us salvation. So, Yeah, right. mao ni ang task ni Apostle Paul. In fact, the reason why nga nung nangutana po ko ni mo, Pastor Elvin, is because the way I look at the presentation sa atong nga lesson, dako kay siya og kanang galambigitan sa imo karon nga presente. Yes, nga yeah, nga Sa Adventist Mission, calling trabaho. or trabaho at sa Adventist Mission. Kay ang gi-highlight mo ko diri Dr. Elvin is kining lugar nga Corinthian no? Or Corinth. So of course historically kabalo naman ta kay kaning manggod nga kabahin sa tong lesson. I think even sa miligad nga mga lessons, if I remember it correctly, I think na mention na pud ni siya. And with that, nanatay gamay nga sana ka ng kahibalo may tungod background, a little historical background Yes. of what exactly Corinth is. So of course, it started from Athens and then he moved to Corinth. So, diha man na ito masabtan kung anong yan naka-intense ang memory text against the backdrop sa kanang lugar bitaw iyang pagkaatuan kay kani magong lugar nga pagkaatuan lahi ni just like what you said. Amo nang ingon ako nga haom kay siya sa Yes. sana kanang Adventist Mission. trust sa Adventist Mission. That's true. If we were to categorize sana kaning Corinth, how would you categorize this? Is this unreached or di ba tulo man to no? Yes. Categorize ni siya sa unreached people group. Yeah. Even though nanay presensya sa mga Diyos dito. Yeah. Nanay presensya na gani may sinagog aning panahon na. Pero ang ato lang nakita din nga ang mga Diyos nga naabot dito, they are only exclusive sa ilaha ragyo nga kaugalingon. So wala sila nagmisyon. So unreached people ning mga taga-Athens, pero naanay mga Diyos dito kay pag-abot man gani ni Apostle Paul, dito man siya nakasimba siya sa sinagog, o niya na-meet Ay, po mga niya ang temple. mga pipila ka mga Hudiyo dito na daan, nga iyang gimensahian po. Dayon, of course, si Paul, later on, nipokus siya sa pag-ministry sa mga Gentiles. So actually, of course, it started from Athens. And sa pangalan pa lang Athens, dili ni siya. Yes, although basa-basa. during this time, under sa Roman Empire, kinawala naman gid ang Greece during this time na conquer sa Roman Empire, but history tells us nga daghan kay mga culture, mga nindot nga mga practices nga gi-introduce kaniadto sa mga Griko nga gi-preserba sa Roman Empire. And in fact, kani nga mga pangalan like Athens, Corinth, nagpabilin gyapon og daghang gyapon gagamit sa lengguwahe sa kanang Greek, no? Greek. Although, adulterated maybe, but it's still a very popular kanang lingwahe or dialect nga ginagamit sa kadaghanan. Kaya just like what I said, na-conquer ni siya sa Rome, then nahimo lang siya nga extension sa Roman Empire. So that's why ang diri sa Sunday kining di ba Athens ang gisugutan diri. Yes. Kining Athens first place sentro ni siya sa intellectual world. Yes. When we say intellectual world, meaning, when we say mga intellectual, mga philosophy, diha magud nag-flourish sa Athens. Yes. So kung ikaw nga tao nga moadto didto, ang imong i-expect, you have to deal with Mga intellectual learned people nga ang ilag yun nga panagang no sa ilang pagkanang tinuan, ang bullet nga ilang ginagamit is actually philosophy. Yes. So, and we know how, dili po sa yun ang philosophy kay how it developed in Athens, makaingon yun nga very, very flourishing kayo ang intellectual development sa Athens. So, you are there, you are called by God to speak and not, and not choose silence. Ako po, lisod po ni, kay kung kulang-kulang po ng imong background ni Pastor, Yes. medyo alangan. I believe nga Paul was actually called by God for this special purpose because God saw in him kanabitang
ang ginawa mo qualify, pero nagi kay Paul bitaw pastor nga mo fit gid siya ani nga mga category. May kaliber siya siya. Kaya ang kalibre taas-taas gid pod. So, for example, no, kaning di sa tong lesson, no, kaning Athens, even during this time, it remained the center of philosophy, di ba? Na daghan followers of Plato, followers of Aristotle, and many other things. So, in fact, there is Act 17, no? Si Paul, ga-address niya ng thinkers, di ba, tong Stoic, Areopagus. Dagang kay mga discussions nga ilang gimo. Although our lesson would tell us nga dili pud kay dako ang kanang na-convince ba? I think it will just take time for people to realize. Ngani mo gud na mo ning usay pastor, di ba, kanang katangingon mo sa Adventist Mission sa Likaya na to kay pag musulod mo ko diha nga kadalatag bad. I mean, namang financial consideration when you do something. Ang ato mong gingon na basig it would not result to a lot of baptism or on very very few, if not siguro zero pod. So munang dili kita mo there po dito kay knowing very challenging kayang place intellectually. So very difficult really to I think naka-experience na kani to deal with people like this. So unsaon man ni siya. That's why even our lesson is telling us nga di ba? Gamay few ra gyud. Relatively few believe despite his intellectual brilliance, si Paul, but very few believed in his, di ba grabe ang debate dito? Ingon pa ganing, no? To the unknown, he quoted Greek poets, no? To the unknown God. So this is the scenario of Paul's ministry. And it was not an easy kind of ministry. Kaya you really be subject to, I remember, dito dito ba sa MBC Pastor? Di ba naman tayo university dito? Yes, sa Kwan. One time, I remember si Pastor Severino Paipa. I think, you know him very well, no? And naman tayo siyang klase. Kaya si Pastor Severino Manggod, mo gini siya ang, masabi ko kitag field school, evangelism, iha gining expertise. So one time, nangisog siya ato dito sa Osaka University. Dito ta magwali. So, pag ato namon dito, Pastor, hinahinay kami atag Bible study, dili gisa sayon. Kay, one of the questions nga gi-raise sa Genesis, na ay teacher dito nga philosopher, philosophy siguro ito yung gi-teach, ingon siya nga, ayaw ko niya tuduli sa Genesis, kay kabalo ko ana. Kanang sa Genesis, scientifically speaking, or even sa poetry, dili na siya ma-interpret literally. Kay bisa ka ng gingon ninyo nga 7-day cycle sa Gisutar Genesis, dili na siya kay based sa mga carbon dating, mga unsa nang gigamit niya, nga ang age sa kalibutan, iyanin na siya kataas. So how would you reconcile that sa gi-claim sa Bible nga ang atong age sa kalibutan is na pa lang sa thousands? So yan na siya ba? So when you, di po kakaingon niya, dili mo na pwede nga imo ng kwilyuhan diretso. Kay he wants an explanation to kung anong mo na imong claim. So that's why mo in effect mangandambod ka kay pag mo raise a question about science, so napog kay ibigay gamay, iwitik gamay nga mo go pod ka into science. Nga ang imong explanation using science mo align dito sa gi-claim sa Bible. So things like this. So I think nag-iambon ni Paul, Pastor. Dili basa-basa kay mga philosophers, mga intellectual nga mga tao. And that is where I see that God in all His wisdom, when He sends someone to a specific group of people, He has to send someone nga ang iyahang kapasidad siya nga pagkatao mo libel pod or even mutaas pa gani siguro because aron nga maka-exert siya og influence nga ang mga tao mohatag og pagtahod sa iya. Just to think of Apostle Paul. Apostle Paul was educated as a lawyer under Gamaliel, who is a famous lawyer at that time sa in Rome. So, og imo na nga tanahon,
So Paul was very intellectual, is a lawyer, member of the Sanhedrin. So with all that experiences, sa iyang experience dito sa Athens, atong makita nga si Paul was able to deal with this person. And I really like the approach of Paul, very contextualized nga approach. Because when he saw katong mga writings ito to the unknown God, he used that argument when he preaches. Iyang gi-preach nga naamoy daghan may inscription about to the unknown God. And do you know who is this unknown God? And he is connecting this unknown God, the God of heaven, and connecting to Jesus Christ, the incarnate Son of God, manani din sa kalibutan. Of course, kini mga Athenian, wala sa kalibutan. Wala sa kalibutan. Yeah. Sa ilang Ginoo, maybe is spiritualistic ilahang spiritualistic ang ilahang pagsimba, pero use it in somehow nga gi-correct ang ilahang paglantaw nga yes, there is an unknown God, pero kining unknown God is the God who created the heavens and the earth. So mas mahimong concrete ang ilang pagtuo rather than believing that there is that unknown God, but they do not know the character of this God. So murag nana silang panghuna-una kay because kani mangod nga mga philosophers, they're always in search for meaning. So they always use reason to really find an answer to the problem of existence. Yes. Like for example si Aristotle, ako nakita siya philosophy murag hapit na siya dito sa kanang ingon nimo nga unknown God. Kay sa iya mong sa iyang realism nga philosophy, ang tanan daw nga nag-exist nga caused by a series of causes. Actually naday first cause nga first cause that is uncaused. Pero wala lang yan na panganlan o God. So mo nang unknown ba to him. Yes. So dili na siya ka move forward kay murag wala bitaw na sana kanang nasuplayan ba. Nadugangan nga almost is there kay ingon siya nga tanan nga kani siya mo first cause nga uncaused. So it will lead to another cause, effect, cause and effect. Pero kanito tanan mobalik daw ni dito mobalik yapon sa katong uncaused. So og imo ni tanaw. So imo theologically pwede mo explain nga yes, it will return to the one who is the first cause. Yeah, that's why because unknown sila Unknown. But very fortunate nga it was not unknown to us. Yes. Because God revealed to His people who is this unknown. So this is actually the task of the Jewish people nga gitahasan unta sa Ginoo nga mao anta ang kahayag sa kalibutan nga ilang sultihan na ang kalibutan nga this is the God. This is the true God nga unknown. Pero unfortunately the chosen people of God were failed sila sa ilang mission. I think because of the difficulty of really dealing with this kind of people. Yeah. Di ba? So another one, Pastor, is diri magod sa Sunday's lesson. Ang kagwapo ni ingon siya nga Paul begins his letter to the Corinthians by identifying himself as an apostle of Jesus. Apostle and servant. Apostolos. So, ang meaning yun actually sa diri sa tong lesson is apostolos means one who is sent. Diba? So one who is sent, that means representative ka sa usak you're getting authority from someone nga ikaw nahimo nga representative niya. Because one who is actually sent. Yes. So makita dahil mo din sa discussion nga ang ministry ni Paul nagsugod gyud sa gitawag nga God's calling. Yes. Okay. Not based on human ambition. God's calling, of course, in the first place, kinsa po lang gusto nga maadto dito nga, very challenging nga lugar. Kailangan ka mo-study og taas-taas. Kay dapat imong, di ba, maanda mga imong intellect, although dako kay spiritual nga aspect nga bahin din pero di po malikayan nga intellectually, imo po balahan ang imong kaugalingon. But the good thing about this is, because he claimed that he is an apostle. Yes. One sent by someone That's else. why in our lesson, sa beginning part is,
an apostle of Jesus called through the will of God. Called through the will of God. So, called through the will of God, meaning, ang iyang authority, wala nag-rise sa popularity. Yes. Wala po nag-rise sa iyang educational attainment. Much more na sa iyang personal ambition. But from God's sovereign appointment. I mean, how do we, kung saan na siya pag kanang explain bitaw, Pastor, nga madali na ito masabtan nga wala, although may contributing factor po ng atong educational attainment or whatever, pero on top of them all, kanang imong calling, kanang mabati gyud nimo nga kanang siya nakabase na siya sa sovereignty, God's Yes. sovereign appointment. How do we call that, Pastor? In the case of Paul, atong nahinumduman man ni siya nga Saul man ni siya pirmiro. Yeah. Then on his way to Damascus to persecute the people of God, then he met Jesus on the way. So his name was changed to Changed. nahimo na siyang Paul. Now, dini na to ma-affirm nga siya gitawag sa Ginoo sa usa ka pinasahayo kaayo nga ministry. And that is where we can say nga si Paul, ang iyang mandato sa iyang pagka-apostol is a call from God. This is a high calling ang gihatag siya sa Ginoo. Then that is where then she start his ministry. Meet niya si Peter and the rest of the apostles and the brothers and sisters. So, nagsugod siya sa iyang ministry. Now, very important thing nga ma-establish nga ang iyang calling, nga it's really from God because this is the fuel Yeah. nga naghatag niya og Stability. kadasig, di yun mo mapugan because it was confirmed sa ihagyod nga kaugalingon nga he was talking to God. In fact, si Paul, nag-ingon siya nga, pagkamatay ni Jesus, si Jesus nakita sa mga apostol, and last to me. Nga katapusan, apong na-meet si Jesus. So, this affirm, ato makita nga si Paul, bisag usa nga persecution na nagian. He is steadfast because he knew that his call is from Jesus. And this is the same is true with us pastors karon. So, Not necessarily. not the same. necessarily nga makakita tao Platform, vision oh. or in a different way. Yeah. So, you can ask a pastor why you are in the ministry. Then he has to think, ganong niya mo ko din sa ministry. And that is why, na atay mga programa nga we have to be certain nga mo sud ka sa ministry. How do you feel? Or what are the mga events nga you can tell that you are called by God? Because this is to affirm the calling. Or otherwise, basin og nagkuan ng tanga ganahan ko sa ministry pero wala Because of this, because of that. Okay. Sa una, na-interview na mo, nga na mga pastor, ganahan ko magtanong sa pastor, kay gwapo kayo og barong. Barong na dahil ang ginahuna. Niya tanawan niya, uy, disinte. Pero not only that. So, very important ni Paul because this gives him the power, the authority, nga mo proclaim siya sa gospel not only to the Jews but especially to the Gentiles. Yeah, right. No, so meaning to say, just like what Pastor Salarda had said, nga importante kay ni nga ma-realize natin ang atong pag-apil sa buhat sa Ginoo. It's actually God's calling for us. Kay just like tingingon nimo no nga tungod sa iyang sana kanang iyang pag-express nga kaning iyang being an apostle. Ang iyang understanding ana is, dili nagikan sa iyaha. Yes. Gipadala siya sa Ginoo. Coming from a sovereign appointment. So that means, kung nakaana di ay, it will provide you the stability sa imong paghimo sa buluhaton. Ministry. Sa ministry. Stability meaning is, kung bisag i-criticize ka, or bisan sana ka nang gi-pakaulawan ka, gi-humiliate ka, just like what happens to Paul, ang imong kumpiyansa sa Ginoo dili gyud mausab. Yeah. Because in your mindset, kaning imong pag-apil sa buhat sa Ginoo, gipadala ra ka ani. Yes.
marabitaw kanabitaw mga pulis, I remember kanang na sila dakpon, pastor. Unya ang ilang dakpon kanabitaw high ranking kaniadto, unya sila mga mubo ra gud nga mga rangko. Pero ilang itubag unsa man kanang Authority. gisugo ra mi sa kwan. Authority. Gisugo ra mi sa kadagkuan niya. Yeah. Gisunod ra mi sa order. Mo na nga amo ra pud ni siyang himuon. So I think the same is true with Paul nga maka-endure sa persecution because ang iyang kumpiyansa sa Ginoo dili gid mausab, no? Kay he look at this as God's calling rather than people's approval. So importante din no, Yeah. nga magunod dito nga kuan kay sa election taas kay kung buto. Basahan ko Yeah, ito sa sige na. Romans chapter 1 verse Sige. 1. Paul, a servant of Christ Jesus. So muna ang iyang introduction siya kung galingon. Siya may gisulatan ng Book of Romans. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. So, kung imo ning makita sa imong kinabuhi or si Paul yung nakita sa iyang kinabuhi, so, wa yun siya kabalakan. Unya, certain yun kay siya nga, kining ako urong trabaho ni nga gihatag sa Ginoo sa ako, assignment ning nga gihatag sa ako sa Ginoo. Unya, ako pong nakita din nga si Paul, while doing the ministry, is constantly close connection Yeah. with God. Unya, and many a times nga atong makita nga si Paul was talking with God in a dream or an angel nga naghatag niya o guide. So imong makita din nga si Paul in doing his ministry closely supervised by God who sent him to the ministry in whatever place, in Athens or in Corinth nga mao po rin subject sa ito nga pagtuon nga naghimo siyang ministry dito. Yeah, in fact, no, of course, because of that, sa tanan niya nga mga ministry, insofar as our reading sa Bible o ganing pag-emphasize sa itong lesson, ang iyag yung sana ka ng central figure sa iyang mensahe, Yes. Jesus Christ. That's so. Mabitaw na sa atong 1 voice 27 ron, nga ano tabitaw ka nang i-refresh ang atong pangunauna nga dapat ang sentro gyud sa mensahe nga atong pagdalon wala na gilain kundi Jesus Christ. In fact, ingon dali Jesus is not only the center of Paul's apostleship. Okay? He is the center. Actually, Jesus is also the center of Paul's life. Yeah. So Paul's thoughts and feelings napuno ni sa presensya ni Ginoong Hesukristo na sa lesson. Di basa-basa. Na ebidensya, daghan kay ebidensya. He refers to Jesus repeatedly. In the opening and the Thanksgiving section of 1 Corinthians, ingon sa tong sa statistics, nag-provide ni 9 times in 9 verses. So si Paul, wa gilaing gipadako siyang ministry is Jesus alone. Wa gilain. Wala gilain. Mara yun, wala niya gituboy ang kagalingon. He just simply, example, ingon Yeah, sa Roman, okay. I am a servant of Jesus Christ. I am apostle. Apostle. Gipadala ko niya. So, servant, gipadala ko niya. Aron mo wali sa gospel. So, sa ato pa, emisary ra gyud siya. O kategori, iran ra gyud Iran, siya sa Ginoo. Or representative. O representative siya sa Ginoo. Or Yeah. nindot-nindot nga paminawon, ambasador. Ambassador. Oh, so, di ba? Pwede. Nindot paminawon, ambasador. Pero whether in all that kanang mga choice of words, you are a servant of Christ nga gipadala ka niya siyang buluhaton. Not you that will be glorified, but God. Muna nga, but Jesus. Muna nga, ang preaching ni Paul, si Jesus mo itong namatay, kay iyang yato itong mga Diyos. Si Jesus, mo ni ang Mesiya. Kaya nagtuman sila nga na Mesiya. Mo ni ang Mesiya, mo ni napakamatay, o niya tuwa na dito sa langit. Sa mga taga-Athens po, iya pong gisulti. Maupod. Mogod gihapon. So, si Jesus sa gyud ang iyang gituboy. Wala hilain. In fact, sa mensahe ni Stephen, remember? Katong before his conversion, Yes, yes. kung unsa ang giwali ni Stephen nga mao'y hinungdan nga gipapatay niya si Stephen.
Mao na po ang iyang gi-embrace nga wali. Yes. So, mo na actually the gospel, no? Kanang the ministry, the death, and the resurrection Of Jesus. Christ. Mabitaw na nga suko siya kay Stephen, kay... Hindi mo lagi siya mutuo nga katong Yes. si Jesus mo na itong Messiah. Niya mo insist magit si Stephen nga nabanhaw to siya. So, of course, sa iyang on the way to Damascus, di ba, Yes. nga na met niya si Jesus Christ on a vision, so na-transform siya. And I believe that was no ordinary transformation. That's true. Di ba, ingon siya nga kung panghinambugay lang nga kanang pagsunod sa balaod, ako na yung number one na. Di ba, ingon siya? Yes. I think that is in Philippians, I don't know, something to that effect. So he said that. So, in Sunday, ito makita din nga ang Ginoo di ay mo ang kanunay nga nag-initiate sa atong kaluwasan or even sa atong pag-apil sa ministry. So, Yeah. ang point is, when God calls you, gihimo ka niya nga iyahang servant. Servant. Gihimo ka niyang apostles. Kay we believe in the priesthood of believers. Di ba? Mo na to. Pero of course, napag yung mga pastors yun po, ng mga obiser na to sa atong nga church. But as a whole, kita nga members of church na atay commission sa Ginoo to preach the gospel. Correct. Now, the point din nga ako nga nakita, kung certain yung ka nga si Jesus nagtawag sa imo diha sa pagpangalagad, then, just like Paul, you are strong, you are confident, and you are firm to stand for Jesus. Mugawas na lang na siya. Yes. Kay ang imong reason or purpose kung anong nag-appeal ka ni is because of him. Exactly sa gihimo po ni Paul. Muna nga bisag kung sa doon nga mga circumstances sa pagsulay, wala gid siya nag-lower sa iyang flag. Because Even to death and almost kanang near death experience. Wala gyud. because he knows whom he believe. Yeah. Very certain yun guys, yeah. So, kung certain kayo ta, wala yun tayo kabalakan. Mo ni Kay, di ba nato trabaho? Hindi man nato trabaho. Unya, ato makita po nga si Paul while working, wala siya nabalaka ng na-persecution, wala siya nabalaka kung sa kanon. Daghan ba mo tuo gamay? Wala. Doesn't matter to him. Ang ihalag yun is I-share na gyud niya. share, witness, then convince people kung nga mo accept kung man niya away bolsadi. Kaya ako maganing nakita din nga sa diha nga I think this is sa next na siguro. Nga ako kita din nga katong di jud mo tuon niya, wa mo pud niya pugsa. Wa pud niya pugsa. Gani iyang gigisi ang iyang nga sinina. Iyang gigisi ang sinina nga okay, wa na ko, I will wash my hands sa inyo nga di mo muto sa kuha. So, Yeah, correct. so this is the work of Paul. This is also a work handed to the church, to us now, doing the same mission as Paul nga iha nga gihimo. And of course, ato makita in sa adlaw siguro nga Monday. Siguro ni, nga naay mga tao nga didto nakadangop si Paul, nga mga believers nga the same fashion with Paul nga naghimo og mission. They were not ordained apostles. They were not ordained servant of Jesus, but they are believers, confirmed believers, nga they are helping Paul with everything, with everything that they had, para nga ang ministry mo spread sa ilaha nga palibot. Yeah. So in fact, no, there is Acts 17:16-34, no? Yes. Ay narrative diya nga sugilanon nga nagahisgot may tungod sa pagwalay ni Paul ngadto sa mga taga Athenians before siya nga nihilaos dito sa Corinth. Kay actually ang iyang kwan is Corinth man. Pero ingon sa tong lesson as described in Acts 17, he did not plan to visit Athens actually at that moment, but went there with the help of some friends because of the opposition that he faced at Berea. This is another place. Okay. So those who went with Paul to Athens returned to Berea with a command for Timothy and Silas to join him as soon as possible. Is about what Paul does while waiting for them. So, ingon sa itong lesson, he speaks about Jesus.
in the synagogue. Okay. The marketplace. And the Areopagus. So this is later on we will explain this one. Yes. He really could not stop talking about Jesus and took advantage of every opportunity to do it. Kuya ni tawanan, no? Di mo ginupunggan yun. So, hindi mo basa-basa yun. Equivalent to this at nga time is missionary si Adonijah Hudson. Yan, ato siya somewhere dili na po sa Southeast Asia. Bisag asa siya mo paingon, he preaches Jesus. Ato siya basag-asag yun. Powerful kayo. Yeah, powerful. And the people forget his name. Ang remember Jesus. Ang nahinumduman, this is the Jesus Christ man. Kaya nga naman, Jesus pero basag-asa, Jesus. Ato na mo sa Jesus. Jesus, okay. So, ang mga tao nakalimot siya hangalan, here comes the Jesus Christ man. So, right. So, anyway, si Paul, proceed gyud sa Corinth, no? And in fact, according to the story, nagpuyo siya dito. Taas-taas mo dahil, Pastor? 1 year, 6 There, a year and a half. Di ni... Dako-dako gani nga ministry ni. Ano neto siya dito. Unya, kanila bang... of course, when finally sila sa Timothy join him in Corinth, nag-join not na yung duwa ka suod kaya nga mga kauban sa missionary work. Pero kaning Corinth, just like what we said kanina, dili po ni siya sayon kay kaning Corinth, a wealthy commercial center during that time. Di ba? Number 2, ingon sila, one of the busiest daning ports sa Roman Empire. Kaning nakakita diya sa Corinth. Unya, famous for luxury. Grabe gid. So, mga tao diya, ay high-tech gid kayo, no? Ang ilang pagpanginabuhi, lahi gid ang ilang sense of living. And then, but the last is kaning notorious daw for immorality. Kaya diya daw sa Corinth, na temple of Aphrodite diya, Oh, yes. nga gi-shape, known for sexual immorality. So ang mapita to nga ang one of the biggest challenge ni Paul sa iyang ministry is kaning people leaning towards sexual immorality. Even though nga ang city mura bitaw naporma siya sa usa ka religious landscape, they said, during sa time ni Paul, pero grabe gyud kayo ang challenge sa kani nga klase nga mga nga mga buluhaton during that time, immorality. In fact, the verb nga gigamit diri is ni Paul is to Corinthianize. So if you notice in that sense, so why Corinth? Siguro mangutan natin anong Corinth magid ang gipili. Of course, because of these challenges, Pastor. Kaning akong gi-mention kanina nga unlike Athens, ang Corinth pod mao puni ang iyang Iyang pong... karakter. Yeah, yes. So kung ikaw, Pastor, maadto ka dito, dili ni sa sayon. Dili siya Kaya basig mawili pa inon ka dito. Maganahan po tayo. Maganahan ka dito kay, I mean, whether you like it or not, naman tayo human propensities man God. So, di ba? That's why, just like what you said, very powerful dining kanibitang mind frame ba? Yes. Nga sa atong panghuna-una, pinaagi sa tabang sa balang espiritu nga sa kanunay, ang central figure gyud sa atong pag-apil sa buhat is actually no other than Jesus Christ Himself. Kaya ka na magong na condition ang imong unahuna. Kunya, you receive the anointing and the commission from Jesus Himself. Nga mo'y nag-commission sa iya, ha? So, mo to'y kanunay niyang natanong siyang unahuna ba? I'm here because of the mission of the Lord. So, kung naa ka diha, nga gidala nimo si Jesus sa imong nga mission, so imong gi paningkamutan gyud nga dili nimo mapakaulawan si Jesus. You have to stand by your word, your preaching. Otherwise, mag-preach ka about Jesus niya sa tago naghimo ka og binuang, it will not work, especially din aning lugar kay Very challenging. Dili ni basta-basta. Na pagsimba nila dito nga fertility sa aron nga manganak ka. So dunay murag 6 worship nila nga inahitabo sila ang mga pagsimba dito. So dili basta-basta na siya. Dili basta-basta. Sa ano pagtuon mo na. Actually, I agree with you nga dili ni siya basta-basta nga pagsulay nga pag-appeal sa things nga nag-post dito sa
pag-apil ni Paul sa ministry, especially dito sa lugar ng Corinth. Kay, ang Athens magud more on the intellectual. Pag-abot na bud sa Corinth, it's something more on the flesh. Yeah. The challenge of the flesh. So, dili. So, O yung mga anyway, gwapa ra ba ni mga tao? di basta-basta ni kaning mga taga-Greece, di ni. Oh. Para ni kagwapa sa imong asawa, pastor. But anyway, mga igsunan, daghang salamat sa inyong pagsunod. Wala tayo kung kapanon. But wala pa na human ang atong lesson, no? Napatay pag-sumpayan ani sa Tuesday and Wednesday and then on to Thursday's lesson. So ato na siyang atangan og pinakanindot ato ning unahan sa pagbasa para ma-advance ang atong pangunahuna. So that's all for tonight and thank you so much nga atong gilawman ng tang Ginoo nagpanalangin kanatong tanan samtang kita nagtuki sa atong lesson. So atong ito ko atong mga ol. Heavenly Father, we thank you so much for the opportunity to discover your word in ways we did not expect, but from time to time and in every step of the way we discovered something that truly inspires us. So tonight, I pray for our viewers, our followers, our listeners, wherever they are, whatever their circumstance in life is, may you continue to empower them, just like what you did to Paul, so that they may continue to carry on the torch of the good news of Jesus. Nothing more and nothing less. Only Jesus, which is the central figure of the message. I pray for those who have been affected by earthquake in Venezuela. I know it's not easy, especially for the victims and the surviving family, and those who are doing the rescue. Lord, I ask you to please guide every point of their experience and be a comfort to those who are in despair and those who are in a very sad moment at this time. We cannot fully understand what they're going through. That's why we're just appealing to you through this prayer that somehow your presence may be felt by each one of them. Thank you so much, Lord, for blessing us tonight through this program. With Pastor Elvin and your church, may we continue to find essence in our service for you. In Jesus' name we pray. Amen.